of Jesus, and I have been to different occasions for the Couples for Christ celebrations. Like every Tuesday, I'm in 28th Avenue in your Global Mission Center. Yun. Kailangan ko lang yan ng tulong niyo because I was given only 20 to 30 minutes for my part. So, sino sa inyo yung may relo nakaharap ko ngayon? May relo ka? Sige. Pagdating ng 10 minutes, gumanyan ka. Alam mo ka agad na naka 10 minutes na ako. At pagkatapos, pag gumanyan ka ng 20 na. Ibig sabihin, I have to wind down. I also need your cell phones. Paano yun? Kasi the only instrument I'll be using for you, for all of us this evening, is the Bible. So, ang gagawin nyo, ilabas yung cellphone nyo, tuwing may babanggitin ako na passage sa scriptures, ilagay nyo sa Ilagay nyo sa cellphone nyo. I-text nyo yung sarili nyo. Yan. Okay lang sa akin na nagre-ring yung cellphone nyo. Ibig sabihin, tinitext nyo yung sarili nyo. Sana unlimited kayo, Para na, talagang todo-todo sa lahat ng panahon ay todo-todo din tayo. I was a missionary in Mexico for 7 years. The first 4 years, I was in the capital city of Mexico itself. And then later on, I was also Okay na ba yung timer? Okay na? Yan. So start tayo. Your time starts now. Yan. So missionary ako sa Mexico noon. I also studied in Chicago and I worked in Los Angeles. Pero nagtrabaho din ako sa Bacolod, sa Antipolo, sa Baguio, at ngayon nasa QC po ako diyan sa may 19th Avenue. Kaya ako na imbitahan. Lahat ba kayo marunong kayo mag-Tagalog, no? Lahat. Wala bang yung naiintindihan na talaga English sa gabing ito? Wala. Yun. I became a priest at the age of 37. Formerly, before I became a priest, I was a teacher at San Beda Alabang and in LaSalle. Dito sa LaSalle sa may Dasma, Cavite. Yun. At alam mo ninyo, meron ko kasi akong girlfriend noon before I entered the seminary. Journalist to siya. And also a teacher. At pagkatapos noon, kailangan ay lagi, ganyan yata, yung pwede ko siyang tawagin na ex-future jowa. Hindi kami nagkatuluyan. Yun, siya, born again Christian. Kaya hindi kami nagkatuluyan. May plano yung Panginoon para sa akin. Okay? Kindly text yourself Psalm 62. Psalm 62. Actually, we have to start with Psalm 63. Why are we here tonight? And Psalm 63 says, O God, you are my God, it is you I seek. For you my body longs and my soul thirsts, as a dry and weary land without water. Ang puso ko ay nauuhaw sa iyo, Panginoon. Yun yung dahilan kung bakit naandito tayo ngayong gabi. Marami sana kayong gagawin sa iba't ibang lugar. Marami na kayong hinahanap. At ito yung dahilan kung bakit naandito tayo. Nauuhaw ang puso natin sa Panginoon. Kaya nga ho, kayo at ako ay nagkakaamuyan ho tayo. Nauuhaw ang puso natin sa Panginoon at hindi natin ikinahihiyang aminin yon. Nagkakaintindihan ho tayo. At ang sabi ho ng next, Psalm 62. Ano naman yung sabi ng Psalm 62? My soul finds rest in God alone. From Him comes my salvation. So yung dalawang yung dalawang psalms na ito, they come in tandem. In beautiful English, we say they are juxtaposed. Yon, magkasama sila. Ang sabi ng 63 ay
ang puso ko ay nauuhaw sa aking Panginoon. At ang sabi naman ng Salmo 62 ay, tanging sa Panginoon nakakatagpo ng kapahingahan ang aking kalooban. Pag bata ka, marami kang hinahanap. Kapag bata ka, marami kang sinusubukan. Kapag bata ka, halos lahat ay gagawin mo sapagkat nagkakaroon ka ng isang mapanghanap na puso. At ang pusong ito ay, ang hinahanap ay ang Panginoon. Sabi nga natin sa Salmo 62 ay, my soul finds rest in God alone. Pakisabi niya, my soul finds rest in God alone. Come on people, say that one out loud. Dapat with attitude, may angas. Ano sasabihin natin? My soul finds rest in God alone. From Him comes my salvation. Pakisabi niya, from Him comes my salvation. Ito ang hindi natin ikinahihiya. Nauuhaw ang puso ko sa Panginoon. At sa Panginoon ko lamang natatagpuan ang aking kapahingahan. No wonder, kanina dito sa harapan, meron tayong, marami tayong dancers. Akala ko yung sasayawin na gimme, 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 gimme. Hindi pala. At akala ko naman ay bubble butt. Bubble butt. Hindi pala. All praises to God. Sapagkat ang alam ng bawat isa sa inyo, sa akin, sa bawat isa sa akin, iisa lang talaga na kapagbibigay ng kapahingahan sa puso natin. Ano yon? Ang Panginoon. Alam mo ninyo kung merong isang aral na dapat dalhin ninyo pauwi ngayong gabi ay, mahal ako ng Panginoon, hindi niya ako pababayaan. Pakisabi niya, mahal ako ng Panginoon, hindi niya ako pababayaan. Yung katabi mo, harapin mo rin sa'yo, mahal ka rin ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Alam mo ninyo, kapag nasasangkot ka sa kapag nasasangkot ka sa iba't ibang krimen, you just end up in wrong relationships. You end up in wrong things. Alam mo ninyo, totoo yun. Kapag natagpuan mo yung Salmo 62, sasabi mo kaagad ay, my soul finds rest in God alone. At paminsan, hindi alam ng iba kung bakit naiiyak ka. Yung bang habang nagbabiyahe ka, talagang batong-bato ka sa traffic na ito, at ang mga lintik na mga pangyarihan sa bayang ito na nagka-counterflow pa. Diba? Ikaw ay nandun ka, hawak ka sa jeep. Ang naiisip mo lang pagkatapos ng household meetings, pagkatapos ng prayer moments, nagtataka yung iba, naluluha ka pa doon sa jeep. Ang naramdaman mo lang ay, mahal ako ng Panginoon at hindi niya ako pinababayaan. Maraming pagkakataon, hirap kang humingi ng paaral sa tatay at nanay mo. Yung bang, saan ka pupunta? Alam mo, kung makasagot ka lang na, magtutong kids po ako. Sigurado, para bang walang maraming tanong-tanong. Pag sinabi mo, pupunta kasi ako sa YFC meeting namin. Ano? Diba? Kadalasan pinagdududahan ka pa ng tatay at nanay mo na ginagamit mo lang yung YFC, CFC, at kung ano-ano pa SFC na panglusot lang sa lahat ng problema mo sa bahay mo. Pero alam niyo, sana malaman din nila, ito lang naman yung simpleng hinahanap natin sa buhay natin. Ano yon? Ang makapagpahinga ang ating kalooban sa ating mapagmahal na Diyos. Kanina, ang binabanggit kaagad ay, sabi nila, John chapter 3 verse 16. Alam na natin lahat yon. Ilalagay natin sa isang context ang lahat ng ito. Yung tema na binigay sa akin ay evangelization. Text ng sarili. Matthew chapter 28 verses 16 to 21. Yon. Matthew chapter 28 verses 16 to 21.
Kapag hindi ka nag-text sapagkat wala kang load, yun lang yun. O hindi ka talaga marunong mag-text. Yun. Alam mo din yun, ano yung sinasabi sa Matthew chapter 28, verse 16 to 21? It was right after the resurrection event, and Jesus was going back to the house of the Father. At ang sabi niya sa atin ay ganito. He was speaking before the 12, and he said, Then Jesus approached them and said, I have been given all authority in heaven and on earth. Go therefore, make disciples from all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach them to fulfill all that I have commanded you. At ito isa sa pinakamagandang verses in the scriptures. At sana kapag yung talaga ang laki-laki ng problema mo na may balak kang magpakamatay sapagkat binasted ka ng ex-future jowa mo, alam niyo, ito isa sa pinakamagandang lines. I am with you always till the end of time. Pakisabi nga nun, I am with you always till the end of time. I really hope and pray that during your moments of darkness, God is your light. During your moments of confusion, God is your certainty. And during your moments of weakness, God is your strength. And you can tell yourself this line, I am with you always till the end of time. Alam niyo, hindi sinabi ng Panginoon na ganito, kung wala kang kasalanan, I will be with you till the end of time. Hindi rin sinabi ng Panginoon kapag mabait kang bata, kapag mabait kang anak, I will be with you till the end of time. First 10 minutes. Diba? Nakakatawa yung... Sana may ganyan sa loob ng simbahan, yung habang tumatagal yung sermon ng pare, may tumatayo. Ganyan ba? Para hindi kami paikot-ikot na parang aeroplano na hindi kami nakapag-land. No? Sana may... siguro gagawin ko yan sa mga misa ko, tapos medyo may pumagit na ito. Alam mo kaagad na 10 minutes is over. Alam mo ninyo, when we talk of evangelization, anong ibig sabihin nun? We have received a beautiful gift. Sabi nga, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Ganun pala, may natanggap kang gift. Why is it ending up with you? Bakit hindi mo sinishare? Bakit sa lahat ng katropa mo hindi mo sinishare? Bakit doon sa nililigawan mo hindi mo sinishare? Bakit doon sa lahat ng barkada mo hindi mo sinishare? Alam nyo naman, when you are in the university, kapag sa school ka, tanggap ng lahat na communist ka. Tanggap ng lahat na socialist ka. Tanggap ng ibang tao na abortionist ka. Pero hindi tinatanggap na catechist ka. Nagkakaintindihan tayo? Para ba yung lahat? Lahat ay pwede. Alam mo pare, communist ako. Oh, communist ka pala. Alam niyo, socialist ako. Alam mo, abortionist ako. Pero pag sinabi mo, alam mo, catechist ako. Ha? Para ba may ginawa kang kasalanan? Nagkaitin tayo? Alam niyo, sana may pagmamalaki niyo kahit saan kayo naroon. SFC ako. Pakisabi nga nun, SFC ako. At may angas yon. Sasabihin niyo na, SFC ako. Yon. YFC ako. Kristiyano ako. Katoliko ako. Pinagmamalaki. Na ibig sabihin, we have received the gift. We have to share this gift. At ano yung gift na natanggap natin? Kindly text yourselves the letter of St. Paul to the Philippians chapter 2 verses 1 to 11. O sige nga, ano yung the gift we have received, dapat ay ibigay din natin ito sa iba. Ano to? Philippians chapter 2. If I may advise you in the name of Christ, if you can hear it as the voice of love, if we share the same spirit and are capable of mercy and compassion,
Then I beg of you, Paul said, make me very happy. Have one love, one spirit, one feeling. Do nothing through rivalry or vain conceit. Do not seek your own interest, but rather that of others. Your attitude should be the same as Jesus Christ. Nataas ka na ng kamay mo? Akala ko, next 20 minutes na. Sabi ka agad eh, though He was God, He did not regard equality with God as something to be grasped, but emptied Himself, taking on the nature of a servant made in human likeness, and His appearance found as a man. He humbled Himself by being obedient to death on the cross. This is what we receive as a gift. For God deeply loves us that He gave His only begotten Son, and His life has been marked with two passions. Ang buhay ng ating Panginoon ay may dalawang tatak. Una, passion for the Father. And the second is passion for humanity. And if we look deeply into the heart of Jesus, we will see the following features. Number one, Jesus was determined to set things right. Nagkakaintindi tayo? Ganyan no dapat yung tatak ng buhay natin. We should all be determined to set things right. Sa buhay natin bilang Kristiyano, dalawang bagay ang pinagbabawal gawin. Ano yon? Bawal magpaapi. At pangalawa, bawal maging mapang-api. Nagkakaintindi no? Nakakatuwa ito sa kanya. Bawal mapang-api. Ang ginawa niya kagad, tinatapik-tapik yung sa amin. At sabi ko agad, bawal din ang nang-aapi at bawal mapang-api. Hinarap niya yung katabi niya. Ayos ka. Anong pangalan mo? Ano? Clark. Yun. Isipin mo yan, nakascore sa kanyang gabi. Bigyan natin sana bigyan natin ng masigaro na palakpakan ng inapi ni Clark. Alam mo ninyo, yun yung tatak. So the first, He was determined to set things right. Second, Jesus had a costly love. Ano yun? Alam mo ninyo, kapag minahal ka ng Diyos, may kabayaran ito. Sana maliwanag ko ito sa atin, ha? Ganon na lamang ang pagmamahal niya sa atin, ipinadala niya yung kanyang sariling anak. Yun ang kabayaran. Kaya nga tayo din, sana maliwanag sa ating lahat ang magandang balita na ito, ay hindi natin ito sinasayang. Kundi, meron tayong pinaglalaanan nito. Kindly share this love. At the third is, una, determined to set things right. Second, costly love. Third is, God has a preferential option for the poor. Bakit ba tuwing pagbubukas ng bibig ni Jesus, He always talks about the poor? Sana maliwanag sa inyo, ha? Sana maliwanag sa inyo. Hindi minamahal ng Panginoon ang mga mahihirap sapagkat mas mabait sila kaysa sa mayayaman. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Nag-iintindihan tayo? Kasi po, takpan nyo muna yung microphone. May gunggong sa mga mayayaman, pero may gunggong din sa mga mahihirap. Nag-iintindihan tayo? Sabi nyo nga, nagsisimula ka sa akin. Alam niyo kung bakit mahal ng Panginoon ang mga mahihirap at mga makasalanan? Because oftentimes, they don't have anybody else except God. Nagkakaintindihan na tayo. Ito yung dahilan kung bakit gano'n na lamang pagmamahal ng Diyos sa mga mahihirap. Bakit? Kadalasan kasi, wala silang ibang kakampi maliban sa Diyos. Kaya nga, in the Old Testament, prophets would always be talking about, you want to express your love for God? Ang sabi niya, take care of the orphans and the widows. Mahal niyo pala yung Panginoon, ha? Sabi niya, dapat ipakita niyo inyong pagmamahal among the vulnerable.
the widows, and the orphans. At sino yun? The last, the least, the lost, and the little ones. Pakisabi nga nun, the last, the least, the lost, and the little ones. Ito yung minahal ng Panginoon. Hindi sapagkat mas mabait sila. Kung di kadalasan, wala silang ibang kakampi, kundi ang ating Panginoon. At alam mo ninyo, the last, the least, the lost, and the little ones, may kakampi na silang iba ngayon. Sino yun? Tayo. Nagkaintindihan na tayo? Ano ang karapatan ninyong tawagin ang sarili ninyong singles for Christ, youth for Christ, couples for Christ, if you are not determined to set things right? Second, if you don't become so passionate about the goals of Christ for your life. Third is preferential option for the poor. May pagmamahal ka sa mga mahihirap. Kasi nga, kadalasan wala silang ibang kakampi maliban sa Diyos. Kaya nga, kapag nasa opisina kayo, kapag nag-meeting kayo, ganito ang gagawin natin. Dapat kontrabida tayo. Ang tanong kaagad is, ano naman yung napapala ng mahihirap dito? Nagkakaintindihan tayo? Dapat yun lagi ang tanong sa mga fraternities ninyo, sa mga sororities, sa anumang samahan. Kapag nag-meeting kayo, maging kontrabida kayo. For the sake of Jesus. Ano sabihin nyo? Pare, ano naman yung napapala natin? Ano naman yung napapala ng mga mahihirap dito sa pinag-uusapan natin? Nakaintindihan na tayo? Or else, mauuwi sa something totally irrelevant. Naglulundagan tayo, nagsasayaman tayo ngayong gabi. Pero, di ba? Nakakatawa sa'yo. So yun, 20 minutes na ako. I have another 10 minutes more. Or I will be ending sooner. So ang alam natin ay, minahal kasi tayo ng Panginoon. Now, kindly text yourselves. Romans chapter 8, verses 35 to 38. Romans chapter 8, verse 35 to 38. Who shall separate us from the love of Christ? Miss, kapag nakapag 3 minutes na ako, taas ka ng kamay. Ibig sabihin nun, mag-i-end na ako. Para naman lundagan ulit tayo dito. Natatakot ako, baka makarinig ka pa dyan sa likod. Tinutulugan niyo yung salita ng Diyos. Yon. Who shall separate us from the love of Christ? Will it be trials? Or anguish? Persecution? Or hunger? Lack of clothing? Or dangers? Or the sword? No, in all of these we are more than conquerors. Thanks to Him who has loved us. I am certain that neither death nor life, neither angels nor spiritual powers, neither present nor the future nor cosmic powers, were they from heaven or from deep world below, nor any creature whatsoever will separate us from the love of God. No one, nothing can ever separate us from the love of God. Okay, pakitext nyo ulit yung sarili nyo. Romans chapter 8, verse 31. Romans chapter 8, verse 31. Anong sabi niya? What shall we say? If God is with us, who shall be against us? If God is with us, who shall be against us? Nothing can separate us from the love of God. Nothing can separate us from the love of God. And if God is with us, who can be against us? Ang misyon natin ay ibabahagi, ipalaganap ang magandang balita ng ating Panginoong Diyos. Kindly open your Bibles to Luke chapter 4, verse 16 to 21. Ito kasi yung misyon ni Jesus, which we all share. Ang sabi ay, ito.
When Jesus came to Nazareth, where he had been brought up, he entered the synagogue on the Sabbath as he usually did. He stood up to read, and they handed him over the book of the prophet Isaiah. Then Jesus unrolled the scroll and found a place where it is written, "The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to bring good news to the poor, liberty to captives, new sight to the blind, to free the oppressed, and to announce the Lord's year of mercy." Jesus then rolled up the scroll, gave it to the attendant, and sat down. When all the eyes of the synagogue were fixed on him, then he said to them, "Today these prophetic words come true as you listen." Today. I would like to end there. Alam niyo ba kung bakit dinagdag talaga yung today? Sabi na. Kasi this is how the devil operates. Ganito yung paano tayo, yung bang how the devil tempts us. Ganito yon. Pag uwi mo dito, magiging kumbinsido ka. Oh my God, something has to give. I have to give up certain things. Because mahal pala ako ng Panginoon. Kaya dapat magbago na ako. Pero sabi mo kaagad, pero hindi mo na ngayon. Bukas na. O pagkatapos na ng final exams ko. Kasi kapag final exams ko, sabi nga naman estudyante I look upwards for divine inspiration. I look down for concentration, for human concentration. I look at my classmates' paper for more information. Yan. Kaya nga sabi mo kaagad magbabago ako, pero hindi ngayon. Ano sabi ng Panginoon? The good news starts today. Conversion starts today. Love starts today. Being determined to set things right, starts today. In fact, it starts now. Ako po ay si Father Benedicto Lagarde Jr. ng Missionaries of Jesus. Ako po ay nakatira sa number 20, 19th Avenue, Murphy, Cubao. Ako po ay sa kasalukuyan ay in charge ng formation ng mga seminarista. Bakit ako nandito ngayon? Sapagkat wala makapagpipigil sa akin, sa inyo, sa ating lahat, na ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay mahal ka niya. Mahal niya tayo. At hindi niya tayo pinababayaan. Pakisabi niya, mahal ako ng Panginoon, hindi niya ako pinababayaan. Pakisabi, mahal ako ng Panginoon, hindi niya ako pababayaan. Alam ko na malamig kayo nandito kayo, no? Pero pakita sa kanang kamay. Yon. At dito sa dibdib. Sabi mo rin, mahal ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Tapikin mo na yung dibdib mo, huwag yung dibdib ng iba. Yon. At sabihin mo sa katabi mo, ikaw din pare, mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Mahal tayo ng Diyos. I am ending here. The Lord be with you. Please all stand. May God be your light during your moment of darkness. May God be your strength during your moments of weakness. May our loving God remains as our certainty during moments of confusion. May we remain to be convinced that God indeed deeply loves all of us. And may our loving God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ito lang po yung babaunin natin yung ngayong gabi. Mahal tayo ng Panginoon at hindi pinagdududahan yan. We give God a big round of applause.